Panginoon, Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Batiin mo natin ating mga katabi ng isang magandang umaga. At kung siya'y bago po sa atin, tayo po ay magpakilala at siya naman din po ay ating pong kilanlin. Okay? Welcome po sa gawain ng Panginoon din, sa lahat po na nakatunin ho sa atin, sa ating mga kapatid sa nasa ibang bansa at gayon din sa ilan sa kanilang po mga nasa tahanan. Tayo po lahat ay tumaya. Pusan po natin ating banal na kasulatan dito po sa Galatia, chapter 2. Verse 19. Akin lang pong babasahin, nilang pong sundan, kung sinasabi ng salita ng Diyos. Ako'y namatay na sa kautusan, sa magitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Nais ko pong ulitin muli ang sinasabi niyon. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami muli sa panibagong araw na ito ng aming pong sama-samang pananambahan sa lugar na ito. Nawa, ang pag-ibig pa rin namin sa iyo ang siyang nag-udyok sa amin upang kami po ay dumako sa lugar na ito. Hayaan po ninyo na linisin din po ninyo ang aming mga puso sa mga sandali pong ito. Kung meron po kayo nakikitang marumi sa amin at mga bagay na nagawa po namin sa nakalipas na sandali o araw ng aming pong buhay, kami po ay pong patawarin. Hayaan mo yung banal na dugo na siyang nabubos sa kipagpapatawad po ng aming pong mga kasalanan, ang siyang maglinis nawa, Panginoon, maging ang aming mga pusong ito, Panginoon. Hiling namin ang patnubay ng iyong Santong Espiritu, ito ay mangusap sa amin sa magitan ng iyong mga salita, Panginoon, at akain mo kami ito sa mas malalim naming pagkakilala po sa iyo, Panginoon. Taas mo ang antas ng aming pananampalataya at makita namin, Panginoon, patuloy ang iyong kadakilaan, Panginoon, at ang iyong kalawalatian. Ito po, minsan pa ang aming panalangin, kalakip Lord ng aming pasalamat, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupong muli. So, nais mo magkatahan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito at the cross. Amen. So, isa sa mga purpose ng ating pong bautismo ay yung pong tayo po ay ma-identify with Christ, no? Tayo po ay nakaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. No? Yun ang ating identification with Christ, no? Kaya pag tayo po ay binabautismuhan sa tubig, yun ay simbolo na tayo po ay nakaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan, no? Patay na tayo sa dati nating pagkatao, ating sarili, at dati nating buhay, at ngayon ay atin ang inililibing, kaya po tayo inilulubog, no, sa tubig, at sa atin naman pagkaon ay tayo naman po ay mabuhay sa isang panibagong pamumuhay. So, ngayon ay Kwaresma na naman, ano? Ito ay isang pandaigdigan din selebrasyon, halos no, ng buong mundo, ang pagdiriwang dito pong ating Lenten season, no? At madalas na ating pong gawi, no, ay ayon po doon sa ating traditional, no, na gawin natin sa pagse-celebrate natin ng Lenten season, no. At ngayon tayo po ay naging mananampalataya ni Kristo ay naging mas malalim, no, yung ating pagdiriwang na ito ng kanyang pagkamatay, paglilibing at kanyang muling pagkabuhay. Amen. Alam naman po doon na tayo po ay celebrate na ito biblically, no, not traditionally. Kaya mas higit na mas malalim ang ating pakikiisa sa selebrasyon na ito ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman, mayroon pong 5, no, na nais ko pong i-share sa bawat isa sa atin, yung 5 lamang sa maraming mga benepisyo ng krus ni Kristo. Okay? The 5 benefits of the cross of Christ. Number 1 ay at the cross, Jesus took our place, no? Doon sa krus ay dinala ni Kristo ang atin lugar. So ito ay sa mga magandang halimbawa dito po sa Mark chapter 15 verse 6 to 15
na kung saan doon sa paglilitis ng ating Panginoong sa Kristo, sa harapan ni Gobernador Pilato, ay merong tradisyon, no? Ayon sa mga Hudyo, kapag Passover, ay nagpapalaya sila ng isang bilanggo. Sa magitan nito, makita natin yung principle of substitutionary atonement, no, na yung pong ipinalit, no, dito sa ating Panginoong sa Kristo sa kanyang lugar, no, kapalit ng isang kriminal, no, na walang iba kundi po si Barabas. Okay, basahin nga ho natin. Ito pong Mark chapter 15, verse 16. Verse 6, I'm sorry po. Verse 6 to 15. Okay? Akala mo mabasahin, nilang pumundan. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo roon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, itinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-uudyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilingin palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, ano naman ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako siya sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit ano ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pang nagsisigaw ang mga tao, ipako sa krus. At sa paghahangad ni Pilato na pagmagbigyan ang mga tao, pinalaya niya, tingnan niyo po pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ang kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay binigay sa kanila upang ipako sa krus. So, typical principle yung sinasabi po natin na substitutionary atonement, no? Ibig sabihin may ipinalit, no? Kahalili ng ating Panginoong Kristo, ang isang kriminal. Ganon din ho tayo, no? Tayo po ay natutulad kay Barabas, no? Tayo po ay nagrebelde sa Diyos, no? Hindi man sa ating pambansang pagre-rebelde sa ating bayan, kundi tayo man, no, sa ganang ating buhay spiritual, no? Yun yung sinasabi ng Biblia na ang lahat ay nagkasala at walang sino man karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Walang matuwid na may tuturing kahit na nga po ba ang the greatest, no, sinasabi natin the most religious people, no, ng mga Israelites ay hindi rin naging matuwid sa harapan po ng Diyos. Kahit na nga po ba ang kanilang maraming ipinagkaloob ng Diyos ng mga espiritual na pagpapala po sa kanila, ay hindi ho naging batayan para sila po ay ituring na matuwid ng Diyos. Kahit na nga po ba, yung pribileyo na ibinigay sa kanila ang kautusan, subalit ang kautusan pa ang naghayag, no, ng kanila pong kalagayan bilang isa ring may tuturing na makasalanan. Kaya nga, dito ang sinasabi natin na yung lugar na dapat sana'y tayo naroon ay kinuho yun ng ating Panginoon Kristo, kapalit natin. Dapat kasi tayo ipako sa krus eh. Amen po? Yan. Kasi tayo ang nagkasala eh. No? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. No? Kung kaya't kailangan pong mayroong mamatay upang ito ay mabayaran. At alam natin, ang ating Panginoon Jesus ay hindi lamang namatay para lamang sa mga grupo o ilang mga grupo ng mga tao o lahi ng tao, kundi siya po ay namatay para sa lahat ng tao. Amin po? Sapagkat ay lahat ay nagkasala at walang may tuturing, no, na matuwid sa kanyang harapan. So, sunod noon, sinasabi rito sa Romans chapter 5 verse 8, okay, ngunit pinutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Okay? Gayun din dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, no, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan. Ginawa siyang kasalanan, alang-alang po sa atin, upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon.
Amen. So ito yung sinasabi nating imputed righteousness, no? Yung pagiging matuwid natin ukol doon sa posisyon natin kay Kristo. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, itinuring ang bawat isang makasalanan na mga sumampalataya sa kanya na isang matuwid. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, matuwid ka. Kahit naging baluktot ka. Yan. So yan ang ating kalagayan, no, sa harapan ng Diyos. Subalit yung ating hupong kondisyon, no, kaya nga hinihimok tayo ng Biblia na tayo po'y mamuhay sa katwiran, no, mamuhay tayo sa kabanalan, sapagkat tayo po ay may likas pa rin, bagamat tayo po ay mga pinilaya na sa pagkakaalipin sa kasalanan, subalit yung likas ng ating pagkatao ay taglay-taglay pa rin po natin hanggang sa tayo po ay mamatay. Yan ang ating makatandaan. Kaya nga mahalaga, no, na sa araw-araw ng ating pamumuhay ay ito ay ating pinapatay, no, sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin na walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Yan yung sinasabi sa Romans chapter 8, no? Dahil tayo po ay patay na sa kautusan na siya naghahayag sa atin matungkol sa ating kalagayan at likas, no? Kundi tayo po ay mamuhay ayon sa ating bagong kalikasan bilang kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Amen. So, yun na yung sinasabi na, may iba ho yung posisyon natin doon sa atin hong kondisyon. Okay? Dahil kay Kristo, tayo po'y sumampalataya, itinuring tayong banal, matuwid ng Diyos. Subalit sa ganang ating kondisyon, ay tayo po ay dapat mamuhay ng matuwid ng may kabanalan. Okay? Number 2, sabi at the cross, Jesus took our curse, no? At doon sa krus ay dinala na Kristo ang sumpa, no? Sabi rito sa Deuteronomy chapter 21, sige po. Sabi, hindi dapat, no? Deuteronomy chapter 21, verse 23, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na yon sa ganong kalagayan. Kailangan siyang ilibing sa araw ding yaon, sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos, no? Bigyan din natin yung sinasabing ang mga binitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. Okay, kahit nung Old Testament, no, yung ganitong uri ng pagbibitay sa isang salarin o kriminal ay ginagawa po 'yon, no? Kaya kapag hindi niyo meron pong batas patungkol puro ng Diyos, no? Kapag hindi ninyo inilibing agad, madadamay ang sumpa sa mga lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Kahit ino po nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, no, yung isang uri ng ganung uri ng execution sa magitan ng pagbibitay, no, sa krus ay isang talagang napakalupit, no, na uri ng kamatayan. Ang yung mga taong ibinitin daw po roon ay mga taong isinumpa ng Diyos. Okay? So marami nag-aakala nung si Kristo ay ipako sa krus, ay siya po ay sinumpa. Hindi sa kanilang isip na dinala ni Kristo yung sumpa na yon na para sa tao. Dinala niya yon alang-alang sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Amen po. Okay. So, next ang sinasabi rin doon sa Galatians chapter 3 verse 13, sabi, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Okay? Bakit nga po ba ibinigay ang kautusan? Para i-gahit sa mga Israelita upang makita nila, no, ang kanilang pagiging makasalanan. Ang kautusan ang nagtuturo sa mga tao upang kilalin nila ang kanilang mga sarili bilang makasalanan. Okay? So, ang kautusan ay ibinigay din para magsilbing temporary tutor, no? Hanggang sa dumating si Kristo na siyang gumanap ng buong kautusan. Pag sinabi kasing kautusan, napakalawak po niyan eh. Meron tayong tinatawag na moral law. Yun yung tinatawag nating Ten Commandments. Yun ho ang tinatawag nating moral law. Meron din silang tinatawag na ritual law, no? O ceremonial law, yung ukol doon sa paghahandog ng hain para sa kasalanan ng tao.
Okay? Na yun ang ginaganap ng mga saserdote, no? At yun ho ang nagsisilbing temporary, no, atonement ng tao sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hayop. Pero nung dumating si Kristo, ay pinutol niya, no, yung ganung uri ng kautosang ukol sa ceremonial at ritual law. No? Sabi si Kristo ay minsan lamang naghandog at yun po ay sapat na. Kaya anumang uri ng paghahandog na gagawin po ng tao sa ano't anumang mga paraan ay hindi na ho magiging katanggap-tanggap sa Diyos, kundi yung tanging lamang inihandog ni Kristo, no? Ang sasapat, no, sa kasiyahan ng Diyos ukol sa pag-aalay. Okay? So, sabi rito, nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Purihin po ang Panginoon. So isa lang, mga Romano talagang malulupit po yan. No? Ayon din sa mga pag-aaral sa kanilang kasaysayan, talagang malulupit po yung mga Romano na yan. So next na slide, sabi ito, he took our curse, no? Ay dinala niya ang ating sumpang ito sa Diyos, no? Para sagan ng kanyang sarili, upang ang bawat mananalig, tingnan po ang bawat mananalig sa kanya ay pagpapalain sa halip na susumpain. Yun ang kapalit. Kung bakit dinala ni Kristo yung sumpa na yun. Para yung mga pagpapala ng Diyos ay kamtin ng mga taong sasampalataya ho sa Kanya. Okay? So itong mga bagay ito ay magiging recipient lang ang tao doon sa mga taong mananalig sa Kanya. Okay? Parang sa kaligtasan na yan, generally namatay si Kristo para sa lahat. Amin po ba? Namatay si Kristo para sa lahat ng tao. Mabuti ka man o masama, mayaman ka man o mahirap, ano man ang iyong kulay, ano man ang iyong lahi, si Kristo yung namatay para sa lahat. Pero ang kaligtasan na iyon ay magiging benepisyo lamang doon sa mga taong tatanggap nito. Okay? Hello? Kaya kung tayo man ay isa doon sa mga taong nagdesisyong tanggapin yung kaloob na yun ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, no? Tagnaglay natin yung pagpapala na yun. Okay? Yung pagpapala na yun, ng pagliligtas si Kristo, may kalakip ng mga pagpapala yun sa atin. Kaya nga sinasabi ni Paul doon sa first chapter ng Ephesians, no? Mula verse 3, lagi ito po tayo magpasalamat sa Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo, at dahil doon sa ating pakikipag-isa sa Kanya, tumanggap tayo ng lahat ng mga pagpapalang espiritual. Tingnan yun? So yun ang purpose di po ba? Kung bakit kinuha ni Jesus yung sumpa na yun na nauukol para sa atin upang ang lahat ng sa Kanya ay sasampalataya ay pagpapalain, no? At hindi na sa halip ay sumpain. Amen po. Glory be to God. So ano po yung mga benepisyo na yan? Sinasabi roon. Di ba? Tinubos tayo ni Kristo. We are redeemed by the precious blood of Christ. Di po ba? Hindi sa magitan ng mga mahaling hiyas o ginto, pilak, ang ipinantubos po sa atin, kundi mismo ang dugo at buhay ni Kristo. At alam natin, ang buhay ay nasa dugo. Naubusan tayo ng dugo, mamatay tayo. Amen po ba? Okay? Ano pa? Sabi, tayo itinuring ng Diyos na mga kanyang mga anak. Di ba? So, before, tayo po, talaga, considerably, sinasabi ng Bible, na tayo po ay alipin ni Satanas, no? Tayo pinaghihirayan ng espiritu na nasa sanlibutan, na walang dili iba kundi si Satanas. Ano po? Salamat sapagkat sa biyaya na ito ng Diyos sa atin, isa yan sa mga pagpapalang tayo po ay pinalaya kay Satanas. Amin po ba? Na ngayon, si Kristo na, no? Na siyang naghahari po sa ating mga puso at buhay. Okay? Purihin po ang Panginoon. Blessed rather than curse, no? So ano pa yung mga pagpapala? Tayo po ay binigyan ng kabatiran upang maunawaan natin yung mga lihim na panukala ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga pinagkaloob sa atin, ito hindi lang bilang tatak, no, ng pagkahirang ng Diyos sa atin, no, that we are identified with Christ, no? Yung the Holy Spirit na sumasa atin, na siya magpapatunay at magpapatotoo na tayo nga po ay mga anak ng Diyos. Glory be to God. Amen.
At yung tatak na yon, sinasabi roon sa kauli-ulihang verse na yon, ng Ephesians chapter 1, no, sabi, ito'y garantiya ng walang hanggang pagpapala ng Diyos na kakamta natin pagdating ng itinakdang panahon. Isipin niyo po yon. Ibig sabihin, yon ay garantiya na meron pa rin tatanggapin ang bawat mga nanalig kay Kristo ng mga pagpapala sa darating na mga panahon. Glory be to God. Amen. Tingin niyo po yon, yung lawak nitong kaloob dito ng Diyos sa atin. No? Na dinala niya yung sumpa na nauukol para sa atin. Dahil mahal niya tayo. Okay? Pangalawa, yung sinasabi roon, Jesus became a curse. No? Siya po yung naging sumpa upang sa gayon tayo'y matubos. Saan? Sa sumpa ng kautusan. Kasi sumpain ang lahat ng mga taong nananangan sa kautusan. Di ba? Kung titignan din natin, yan din ang karamihan na sinisikap na gawin ng tao. No? Sabi, men try to reach God. Nagsisikap ang tao na maabot ang Diyos. Di ba? Man tries to please God. No? Nagsisikap ang tao na paluguran ang Diyos. Kaya nga kung ano-ano ang kanyang paraan at ganyan pong sinisikap na gawin para sikapin niya na bigyang kaluguran ng Diyos. Amin po ba? Yan. So, kaya sabi ni Paul doon sa Romans chapter 10, no? Malugkot yung nais at dalangin sa Diyos ay maligtas yung kanyang mga kababayan o ng mga Israelita. Sapagkat alam kong sila, sabi roon, ay nagsisikap sila na maging kalugod-lugod sa Diyos, pero mali yung kanilang pamamaraan at batayan. Hindi nila naunawaan yung kaloob ni Kristo sa pamagitan ng kaloob na ito, ang tao ay pawawalang sala, hindi batay doon sa pagsunod o pagsisikap ng tao, abutin ng Diyos o paluguran ng Diyos, kundi sa pamagitan ng pananalig. Amen. So, ganun ho yung mga Hudyo no? Very zealous ho sila. Masigasig ho sila sa pagsunod sa kautusan. No? Na yun ang kanilang naging batayan, na yung pagsisikap sa mga nito ay magiging paraan para sila ay ariing matuwid ng Diyos. Okay? Amen? Pero sa kabila ng lahat, no? Sa halip na yung kanilang intensyon na yon, na kanilang iniisip na paraan, ay lalo pang nag-akay sa kanila sa sumpaan ng Diyos. Kaya yung sinasabi doon sumpain ang lahat ng mga nangan sa kautusan. Okay? Hello? Okay. Pangatlo, so at the cross, Jesus clothed us, no? Doon sa krus, binihisan tayo ni Kristo. Alam natin siya hinubaran. Amen po? Nang siya binilad ho doon sa krus na iyon. Siya po ipinako 9 ng umaga, no? Kaya nakabilad ho siya doon hanggang 3:00 ng hapon nang siya po ay mamatay doon. Isipin po niyo yung oras sa sandali, yung katanghalian tapat, yung kasukdulan ng tutok ng araw, yung init na naghahalo yung pawis doon sa kanyang mga sugat, no? Sa kanyang mula ulo hanggang paa. Di ba? Yung pawis paalat yun, hindi po ba? Pagka yun nadadampi sa may sugat natin, mahapdi Tama po. Tingnan mo natin yung tiniis ni Kristo na kahihiyan. No? Yung kahubaran na yon ay isang indikasyon ng kahihiyan. Dinala ni Kristo ang lahat ng ating kahihiyan doon sa krus na yon. Isipin po niyo yan. Isipin natin mula nang tayo po ay nagkaroon ng pagkaunawa sa mabuti at masama. Hindi po ba? Na yung mga kahihiyang pinagagawa ho natin ay kasamang ipinako ni Kristo doon sa krus na iyon. Simbolo ng kanyang kahubaran. Yung lantad na yon ng kahihiyan ay dinala ni Kristo sa krus. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, sabi dito sa Mark chapter 15, verse 24,
Sabi nito, ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. No? Hindi lang naging kasiyasiya doon sa mga nagpako sa kanya, no? Kundi naging kasiyasiya pa, no? Yung kanilang ipagsapalaran kung kanino mapupunta yung damit na hinubad ni Kristo. Yan. Okay? Amen. Next, sabi ron, ito ay batay doon sa noong pa man ay sumulat na ito sa Awit 22 verse 18, yung ukol dito sa pangyayaring to ay nagkaroon ng kaganapan doon sa ibaba ng krus ni Kristo. Sabi dito, ang mga damit ko ay kanilang pinagsusugalan at mga saklot ko ay pinaghati-hatian. Okay, balik tayo sa spiritual principle na ito. Dito po sa Genesis chapter 3, matapos pong magkasala po yung unang tao, di ba? Naalala ho natin ang kwentong ito? Ang kwentong ito ay totoo. Amen po. Hindi ito kwentong berbayro. Amen po. Hindi itong kwentong kutsero. Sabi rito sa Genesis, nung magkasala po ang tao, dahil sabi ng Diyos, makakain nyo naman bunga sa halamanan, liban doon sa puno, na ang bunga kapag inyong kinain ay mamamatay kayo. Maliwanag pa sa sikat ng araw, yung sinasabi ng Diyos sa kanila. Pero, gayon pa man, dahil sa pagkakasala ng tao, ay minana ito, ng buong sangkatauhan. Sabi, pumasok ang kasalanan sa magitan ng isang tao, at ang kamatayan dulot ng kanyang kasalanan, at lumaganap sa tao ang kamatayan. Amen po? Yan ang dahilan kung bakit tayo mamamatay. Sabi mo sa katabi mo, mamatay ka. Yan. Ako rin. Pero salamat sapagkat higit ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Higit doon sa nagawang pagkakasala ng tao. Tingnan niyo po yun. Kasi yung kasala ng tao, nidulot man ng maraming mga pagkakasala, higit doon ang ibinuhos ng Diyos, sa biyayang ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Tingnan natin dito sa Genesis chapter 3, matapos magkasala po ang tao, ay ganito ang kanilang naging reaksyon. Verse 6, nang ang puno kahoy napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay, tingnan nyo nagkaroon siya ng palagay. Lust of the eyes and lust of the flesh, Yung pita ng mata at yung pita ng laman, sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Okay, naisip din niya na kahanga-hangang maging marunong. Pride of life. Kapalaluan po yun. Marunong pa ba sila sa Diyos? Gusto nila maging marunong, tulad ng Diyos. Okay? Kaya pumitas siya. Okay. That's a decision. Pumitas Di ba? Iba yung nakita lang, nagkaroon ng palagay na masarap. Ang kaso yung pagpitas at pagkain. Decision na ho yun. Amen po ba? Andiyan po kayo? Okay, na maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya rin ang kanyang asawa at kumain din ito. Alam niyo, kung meron mga makikita may pananagutan dito, walang iba kundi yung lalaki, Madalas sinisisi yung mga babae. Yung babae kasi. Di po ba? Kanino ba nakipagtipan ng Diyos? Kanino? Kay Adan. Amen po ba? Okay, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain noon. Kapwa, sila ay nagkaroon ng pagkaunawa. Noon sabi, nalaman nilang sila ay, hubad. Okay? Amen. But nagkaroon sila ng pagganong uri ng damdamin, noon nakakahiya na sila ay hubad. Gayong nung una ay hindi. Okay, kaya't kumuha sila ng dahon ng igos, pinagkatahi-tahi nila yon ng mga ito, at ginawang panakip sa katawan. Yun ang paraan ng tao. Amen po. Yan. Yung pagtatakip sa kasalanan. Di po ba? Maraming ginagawa mong paraan ng tao sa pagtatakip ng kanyang kasalanan. Okay? Sabi ng dapit hapon na narinig ang lalakas sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa puno. Tingnan niyo po Ngunit tinawag niya ang lalaki, tingnan niyo ang lalaki ang kanyang tinawag, tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako na marinig kung kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y
hubad. Yan din ang kalagayan ng marami pong tao. No? Walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. No? Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? So hindi dahil sa hindi alam ng Diyos yung nangyari. Ano ho? Kaya siya nagtatanong. Ang pagtatanong na ito ay nais niya na mangumpisal ang tao. Pero sa halip, ganito. Kasi, tingnan niyo po kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. O, bakit mo naman ginawa ang mga bagay na yon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po, iniling lang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain, sagot naman ito. So tayo rin, no, sa ganang ating kalagayang spiritual, tayo po ay mistulang hubad. Amen po, nakahihiya ang atin hong kalagayan. Dahil tayo lahat ay nagkasala. Amen? Pero later on, makita natin dito, yung paraan ng tao ay hindi yun nakapagbigay kasiyahan sa Diyos. Kaya ang Diyos ang nag-provide, no, ng pantakip. Okay? Hello, nandiyan po tayo. Naintindihan natin yung typical principle na ito ukol doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus, alang-alang po sa atin. Dito po sa verse 20, sabi rito, Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Verse 21, ang mag-asaway, iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. So, ibig sabihin, meron pong blood shedding. And without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Hebrews chapter 9, verse 22. Amen po ba? Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Madalas po natin marinig ko yan. At yung noong paman, doon sa panahon ng tinatawag po nating panahon ng pagkakalikaw ng Diyos, ay ganito rin ang sinabi niya doon sa unang tao, na siya rin paraan ng Diyos. Noon, makita natin, ito yung paraan ng Diyos, hindi yung paraan ng tao. Amen po? Regarding doon sa pagtatakip natin, hindi lamang dito sa labas, kundi higit sa lahat doon sa loob. Okay? So, kahit nung panahon ni Cain at ni Abel, di po ba? Mas binigyang lugod ng Diyos ang inihayag ni Abel kaysa kay Cain. Sapagkat si Abel ay nagandog, no, sa magitan ng pagbububo ng dugo. Amen. And that practice, no, kahit anong panahon ni Abraham hanggang kay Moses, di po ba, hanggang binigay ng Diyos yung tinatawag nating ceremonial at ritual law ng panahon ni Moses, kahit ng panahon ng ating Panginoon sa Kristo ay ginaganap ng mga tao po yun. Amen? Especially during the Feast of Passover, di po ba? Hello, nandiyan po tayo. Typically, sa kanilang kasaysayan, yung ginaganap nila noong paman yun, tradisyon na nilang ginagawa yun, taon-taon, kapag sila nagse-celebrate ng Pasko. Pag sinabi natin Pasko, Passover. Amen po ba? Noong ang mga Israelita ay alipin sa Egypt, di po ba? Nagpadala ng Diyos ang salot, di po ba? At yung huling salot na yon, yung salot ng, okay, ano ho yun? Yung anghel ng kamatayan, di po ba? Namatay ang lahat ng kapanganayan po noon, ang lahat ng mga hindi nagpahid ng dugo ng kordero doon sa kanilang hamba at mga pintuan, yung dumaan yung anghel ng kamatayan, ay nangamatay ang lahat ng mga panganay. Amen po ba? Paikli na lang natin. Amen po ba? Ganun din sa atin. Kaya tayo nilampasan ng kamatayan dahil doon sa kamatayan ni Kristo na yun. Sa ating pagkilala doon sa kanyang dugo na siyang naglinis, okay, ng ating mga kasalanan para malampasan tayo. No, yung sumpa na yon, yung parusa na yon para sa kasalanan. Ano po yun? Kamatayan. Amen po ba? Kaya nagkakaroon tayo ng katiyakan ng buhay Buhay. Amen po ba? Kung paano rin ganoon ang ginawa ng Diyos ng Pama. Typically, makakita ho natin doon sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo na yon, na lahat ng mga sumampalataya sa Kanya ay nilampasan. Okay? Nilampasan. Itong sumpa na ito ng kasalanan. Ano po yun? Ang kamatayan. Amen. Amen. Glory be to God. So lahat din na natin kahiyan,
Tuloy natin. Next slide, no? Dito sa Isaiah chapter 61, verse 10, buong puso akong nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng, damit ng kaligtasan. Glory be to God. Amen. Sino ang pupunta sa langit? Taas ang kamay. Parang iba. Parang nangawit. Sino pupunta sa langit? Glory be to God. Tingin niyo yan? Tingin yung benepisyo na yon ng kamatayan ni Kristo na Jesus na yon. Dinala niya yung kabayaran na yon ng kasalanan nung siya'y mamatay. Ngayon, yung kaloob ng Diyos na yon ay buhay na walang hanggan. At ang sabi, yung balabal ng katwiran, the robe of righteousness. Di ba? Sinasabi na natin kanina yon, no? Na kung saan tayo po ay binigyan ng Diyos ng ganitong uri ng balabal. Nung una ay balat ng hayop. Siyempre, pagka hindi ka naman magiging balat ka agad yun, kung hindi mo babalatan yung hayop, siya papatay mo muna yun. Kasi pag binalatan mo yun, papalag yun. Amen po ba? O, ibig sabihin, no? Merong dugong nabubo. Okay? Pero sa ganung pamaraan, kahit nung ating Panginoon sa Kristo, hindi na ho tinatanggap ng Diyos yun. No? Yung ukol doon sa seremonyal na yon, maging yung gampani at gawain ng mga dakilang saserdote at mga saserdote, ay winakasan na rin ho ng Diyos yun. Kaya nga, through Him, we have access. Di po ba? Tayo nagkaroon ng daang lagusan doon sa langit mismo. No? Upang ang bawat isang mga nananalig kay Kristo ay merong kalayaang lumapit sa trono ng habag ng Diyos. Okay, palapakan muna nga ho natin si Lord. So, clothe us in the garments of salvation. Okay? He has covered us with the robe of righteousness. Purihin po ang Panginoon. Okay, pang-apat, at the cross, Jesus tore the heavens to be open for us. Yan yung sinasabi natin, no? The cross, sabi rito sa chapter 15 ng Marcos, verse 38, sabi, at napunit sa gitna ang tabing ng templo mula itaas hanggang ibaba. Okay, ang templo po ay nahati po sa dalawang bahagi, yung dakong banal at dakong kabanal-banalan. No? May napakapakapal na kurtina ho naghahati po rin, parang division ho yun. Divider nila. Amen po ba? Yan, nakukuha ho natin. Para maging simple lang ang ating pagpapaliwanag ukol dito sa lugar ng templong ito. No, yung dakong banal, may mga sacerdoting naglilingkod po roon. Okay? Regular. Amin po ba? Pero naman doon sa Holy of Holies, yung dakong kabanal-banalan, ang dakilang sacerdote lang, okay, yung pinaka-high priest, ang siyang nakakapasok lamang po roon. Minsan, sa isang taon. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. So, sa anumang paraang yung ginagawa ng tao ukol doon sa paghandog at seremonya na ginagampanan ng mga saserdote na ito, either yung pangkaniriwang saserdote o high priest, ay winakasan ni Kristo. Kaya napunit yun from top to bottom. Okay, nakukuha natin? You tore the veil. Di ba may kakawit tayo, no? You tore the veil, you made a way. Di ba? Ibig sabihin, malaya na nakakapasok. No? Hindi sa makalupang sambahan, no? Kundi sa makalangit na sambahan. Tingnan niyo yan. Dati, di natin alam yun. Alam lang natin yan, no? Babasa natin. Pero anong bang importance nun sa ating mga believers? Okay? Kaya sinasabi, yung bunga ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin, Romans chapter 5, na kung saan, no, sinasabi yun, yamang tayo'y napawalang sala, bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo, no, meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Yeah. We have peace with God. Sabi, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, itinuring niya tayo mga kaibigan. Amen po ba? Ngayon, no, malaya na tayo. Saan mang uri ng pagkatakot, na ang Diyos ay hindi na maghihiganti sa ating pong mga kasalanan. Okay? Na tayo'y malaya na
no? Doon sa sumpa ng kasalanan na iyon, na hindi ang kamatayan, kamatayang pisikal, kamatayang spiritual, at gayon din, kamatayang eternal. Okay? Amen. So through Him, sabi roon, we have access to the Father. Tinatamasa natin itong kagandahang loob ng Diyos na ito sa magitan ng kalayaang makalapit. Anumang oras, anuman ang ating kalagayan, He is just a prayer away. Ganun ho yun. Amen? Kaya kahit nasaan tayo, pwede naman tayong manalangin. Hindi mo kailangan pumunta tayo sa church para dito lang naman manalangin. Amen? No? Kaya nga, yun yung direktang access na yun. Binigyan, buniksan ng Diyos. Yung tabing na yun, na naghahati sa atin sa Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin ay mayroon na tayong kalayaan. Kaya nga, sabi roon sa Hebrews chapter 10, verse 21 to 22, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na. Tingnan niyo po mga kapatid, tayo'y malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Purihin po ang Panginoon. Tayo ay may isang pinakapunong pari. Sino yun? Sino yun? Si Jesus, si Kristo. Amen. Okay? Hindi ho si pastor. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. The church. Amen po ba? Tayo ay ibinilang dito sa sambahayan. Household. Amen. Ang church. Tayo. Bahagi ng kanyang katawan. Kaya't lumapit tayo, tingnan niyo po ang paghihimog sa atin, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Okay? Kaya nga doon ay kakamta natin, no, ang kalinga tabag sa panahong ito'y atin daw pong kailangan. Huwag tayo mag-atubiling, lumapit sa Diyos. Amen? Okay, ilan na tayo? Yeah. O panlima, at the cross, Jesus reconciled us with God. Okay, sinasabi nga natin, dati tayo kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, itinuring niya tayo mga kaibigan, kaya tiyak ang atin daw pong pagkaligtas sa pagiging buhay ni Kristo. Romans chapter 5 verse 8 to 10 ho. Yan. At dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 18. Okay, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Tingnan niyo po hindi ang tao. Ang Diyos ang gumawa ng lahat na ito na sa magitan ni Kristo, binilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon sa mga tao ay maging kaibigan niya rin. Purihin po ang Panginoon. Napakasarap. Okay? Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, tingnan niyo po ang tao ay binilang ng Diyos na kaibigan, hindi niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Okay? Nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Dahil pinawalang sala niya na tayo Okay? Ang pagpapawalang sala ng Diyos ay hindi lamang yung ating past sins, kundi kahit yung ating present sins. Okay? Yung kasalukuyang ating pong ginagawa. Kaya nga sabi, kung magkasala tayo, lumapit tayo sa Diyos, amen po ba? Ipahayag natin ating mga kasalanan at siya tapat at matuwid na tayo'y makakaasan, tayo'y kanyang patatawarin. Sapagkat siya ay matuwid. Kaya nakatitiyak din ho tayo'y kanyang linisin. Napakasarap. Amen? Kaya huwag nating namang gawing lisensya. Patatawarin naman ako ng Diyos Kaya pwede ka na maging gawa kung kahit anong gusto mo natin gawin. Hindi ho. Okay? Amen po ba? At kami naman ay natasan niyang ipamalita ito. Purihin po ang Panginoon. Next. Okay, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito, ibig sabihin, kaya kami sugo ni Kristo, na ang Diyos mismo ay nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, ano po, makipagkasundo kayo, kanino? Sa Diyos. Reconciled, with God. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Glory be to God.
Pakasarap. No? Namnamin itong mga benepisyo na ito sa lahat ng mga nanalig sa ating Panginoon Jesus ay tumanggap ng mga dakilang bagay na ito. Okay? So, punta tayo doon sa axis. Next. Okay? So, yung vertical axis na ito, nung tayo sumampalataya kay Kristo, amin po ba? Nagkaroon tayo ng ganong uri ng reconciliation sa Diyos. Amen. Amen. Okay? At yung horizontal axis naman, tayo rin, no? Bilang mga naging mananampalataya ni Kristo, ay nagkaroon tayo ng ganong uri ng reconciliation sa ating pong kapwa. So, batay rin yung sinasabi ni Paul dito sa kanyang sulat dito sa iglesia, ay sila ng mga Hudyo ay hindi nakikitungo sa mga hindi mga Hudyo. Amin po? Pero sa magitan ni Kristo, pinagkaisa sila. Pinabuklod sila sa isang katawan na walang iba kundi ang kanyang iglesia. Amen? Next slide. Sabi rito, sa Efeso chapter 2, verse 16, sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. So, ganun kasi, no? Ang mga Hudyo ay meron silang mentality na exclusiveness, no? Sila lang ang kinakalingan ng Diyos. Sila lang ang mahal ng Diyos. Liban sa kanila ay sinumpa ng Diyos. Ganun sila. Kaya sila hindi nakikitungo sa kanilang hindi mga kababayan eh. Ang makitungo, makisalaw mo sa kanila ay ituturing silang marumi. Amen po? Yan. Naalala niyo po ba yung case ni Cornelio? Di po ba? Amen po. Si Cornelio ay isang hentil, samantalang si Pedro naman ay isang Hudyo. Di ba? Nagkaroon ng pangitain si Pedro, di ba? Na mula doon sa apat na sulok na ay meron pong estila parang isang kumot, no? Nandoon ang lahat ng hayop na itinuturing ng mga Hudyo na marurumi. Ang sabi ng tinig sa kanya, Pedro, kumain ka at magpatay. Amin po ba? Magpatay ng hayop na nakita niya roon. Sabi ni Pedro, Panginoon, alam niyo pong hindi ako kumakain ng mga itinuring na marumi ayon sa kautusan. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Okay? Amen po? So, gayon din, no? Sa pag-uulat niya sa iglesia, sabi niya, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Di ba? Nalulugod siya sa mga taong gumagawa ng mabuti kahit saan bansa. Alam niyo, batay doon sa kanilang adisyon, sinasabi, kautusan, hindi nakikitungo ang isang Hudyo sa hindi mga Hudyo. Pero ngayon, sabi ni Pedro, ngayon ko lubusang natanto, no, na ang lahat ng tao, ng mga sumampalataya, ay nilinis din ng Diyos. Amen? Kabilang na ho tayo ron. Kasi hentil tayo eh. Tanong nga sa katabi mo, Hudyo ka ba? Yan. Okay, hentil tayo. Di po ba? Okay. Amen po ba? Tanong mo nga sa katabi mo, galit ka ba sa akin? Siguro hindi naman tatabi sa inyo kundi galit niya yan eh. Hello! Andiyan mo tayo? So, reconcile, di po ba? Gayun din, no? Inatasan tayo ng Diyos na sa buhay din natin bilang mga magkakapatid kay Kristo. Bagamat tayo magkakaiba. Amen po? Magkakaiba tayo ng mga pananaw sa loobin. Di ba? Iba-iba rin natin nung temperatura. Amen po? Pero sa kabila ng ating pagkakaiba, amen po ba, pwede tayong magkaisa nang hindi na sisira ang atin hong mabuti at magandang pagsasamahan. Yun kaya nga pinagbuklod sa isang katawan. Yun ang maging sentro na ating pag-ibig sa ating Diyos, unang-una, at gayon din sa ating kapwa. Binuklod tayo. Lahat tayo ay binuklod ni Kristo. Upang sa gayon, tayo maging ilaw, amen po ba, ng sanlibutan.
at asin ng sanlibutan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, minabuti po ninyo na iatang sa iyong sarili ang lahat ng ukol dito sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ginawa kang kasalanan, alang-alang po sa amin, Panginoon. Ginawa ka ring sumpa upang kami pagpalain. Binigay mo ang iyong sariling dugo at buhay, Panginoon, upang kami linisin, mapawalang sala, at mabiyayaan ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Kung tutusin, ang 5 ito, Panginoon, ay kulang pa sa napakaraming dakilang bagay, pagpapala na dulot ng kamatayan ng aming Panginoon Kristo sa krus. Hayaan po ninyo na bilang ganti rin naman po namin, ay amin din pong maialay, maiandog sa iyo ang buhay na ito, ang aming katawang ito, ang aming isip, ang aming kalooban, alang-alang sa aming katampatang pagsamba sa iyo, Panginoon. Pagsambang nakalulugod, kasiyasiya sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ikaw, kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, hindi mo alam kung yung patutunguhan ay malabo sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus, alang-alang sa ating mga kasalanan. Sa gayon, ang sinuman sa Kanya ay tatanggap sa sampalataya, mananalig sa Kanya, ay pagkakalooban niya ang kapatawaran at gayon din ang buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais mo ngayong umaga, bakit hindi ka manalangin sa iyong lugar ang kinalalagyan sa mga oras na ito? At sabihin mo ang panalangin ito, maging taimtim sa iyong puso, sabihin mo, Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking pong mga kasalanan. Panginoong Jesus, nananalig ako na ikaw ay namatay upang ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Sumasampalataya rin ako, Panginoon, na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay, kahit hindi ko po yun nasaksihan, Panginoon. Nananalig ako na ang muling pagkabuhay mo ay nag-akay sa akin tungo sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula ngayon, Panginoon, iniaalay ko po ang buhay ko pong ito sa iyo po lamang, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aking pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.